Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan na natin ang most requested video para sa mga dual citizens. Ano-ano nga ba ang mga advantages kung ikaw ay isang dual citizen? Ano ang mga perks kung ikaw ay isang dual citizen? Pag-usapan natin. Details coming. Bago natin simulan ang usaping ito about advantages of being a dual citizen, gusto ko lang ipaalam sa inyo or gusto ko lang mag-heads up na ang pagiging isang dual citizen ay pinag-iisipan. Yes, may mga advantages siya. Ito yung video na gagawin natin. Gagawa din tayo ng part 2 para sa mga disadvantages. At ibibigay ko ang aking opinion na despite of these advantages, bakit nagpa-dual citizen pa rin ako. So, ibahin natin kasi kung nasa isang video lang, medyo mahabang talakayan ito, kabayan. Pero ang pagiging isang dual citizen, gaya nga ng sabi ko, pinag-iisipan yan. Hindi suntok sa buwan yan na isang araw nagising ka, gusto mong magpa-dual citizen. Kasi hindi lahat pwedeng maging dual citizen. Itatakol din natin yan sa isang video kasi hindi lahat nag-grant ng dual citizen. Baka hindi alam ng mga kababayan natin na yung lugar na tinitirhan niya, bawal pala ang dual citizen doon. So, madaming advantages ang isang dual citizen. Pero ang mga advantages ba na ito ay pasok sa mga hinahanap mo bilang isang dual citizen? Malay mo, may isa o dalawa na hindi mo bet. Ayaw mo talaga. So, wala namang sapilitang maging dual citizen, kabayan. Hindi siya mandatory. At may mga ilan-ilan tayong kababayan na ayaw talagang mag-dual citizen, which is completely fine. Pero syempre, may mga ilan-ilan tayong mga audience dito na nagmamarunong din na, alam mo na, pero hayaan na natin yun. Opinion kasi nila yun. Ang video ito is guide po sa inyo kung talagang ang pagiging dual citizen ba ay para sa inyo. So, wag na nating patagalin. Pag-usapan na natin ang mga advantages ng pagiging isang dual citizen. Ang pinaka-benefit, ang pinaka-perk ng isang dual citizen is pwede kang tumira sa Philippines indefinitely. Meaning, one to sawa. Walang limit. Unlimited, kabayan. Hindi kagaya ng mga ibang kategorya, limitado ang kanilang pagstay sa Pilipinas. Ikaw bilang isang dual citizen, pwede kang mamalagi sa Philippines. Pero, may pero tayo ha, gusto kong i-alert yung ibang kababayan natin. I-check maigi kung saang bansa kayo mag-a-apply ng dual citizen kasi may mga bansang ayaw nilang nagtatagal yung mga citizen nila sa Pilipinas kasi mawawala yung mga benepisyo ninyo. So, kailangan talaga i-check ninyo bago kayo mag-dual. Kaya nga sabi ko kanina, mag-research muna, pag-aralan, pag-isipan kasi may mga bagay na yes, pwede, pero magiging limitado yung pagiging isang dual citizen mo. Hindi man sa Pilipinas, pero doon sa isang bansa na citizen ka din. So, i-check mo yun, kabayan, kasi baka mawala bigla yung pension mo kasi gusto mong magstay sa Pilipinas as a dual citizen. Kaya, ingat-ingat at pag-aralan talaga. Ang pangalawa, syempre, kung titira ka na sa Pilipinas, gusto mong bumili ng mga properties. Pwedeng-pwede. Wala kang limitation sa pagbili ng properties kung ikaw ay isang dual citizen. Kasi sa ibang kategorya, kung hindi sila dual citizen, limitado sila sa pagbili ng mga properties sa Pilipinas. So, isa yan sa mga perks. Kung gusto mong bumili ng mga lupa, gusto mong pagawa ng bahay, or beach ba dyan, or kung anong gusto mong ipagawa, kasi nga, mag-for good ka sa Pilipinas, pwede yun. Wala kang limitation. Pwede kang bumili. Isa din sa mga perks and benefits ng pagiging dual citizen,
Pwede kang magnegosyo sa Pilipinas. Yes. Pwede. Pwede kang magnegosyo sa Pilipinas. For as long as you follow the rules of the businesses here. Meaning, yung mga papeles na kailangan mong i-file muna, yung mga business permit, ganun. Follow the rule, walang problema doon. Pwede kang magnegosyo sa Pilipinas kung ikaw ay isang dual citizen. Pwede mo ding ma-enjoy ang mga social benefits like SSS, PhilHealth, GSIS, Pag-ibig kung ayaw mong bumili ng lupa, gusto mo housing loan, pwede yun kabayan. Ma-enjoy mo rin yun. So, SSS, yung contribution mo, lalo na kung matagal ka nag-contribute sa SSS noon, pauwi ka ng Pilipinas, i-check mo yun kabayan, i-update mo yung PhilHealth mo, i-update mo kasi pwede mong maging benefits yung pamilya mo. Gaya sa akin, dual citizen, mga beneficiary ko yung asawa ko at yung mga anak ko, nagagamit naman nila. Nagamit namin yan very recently lang. Nung nagka-dengue yung panganay ko, nagamit yung PhilHealth ko para sa kanya. So, yung GSIS, Pag-ibig loan. Ito po yung housing loan ng Pilipinas. So, kung gusto nyo mag-avail, pwede. As a dual citizen, may dalawa kang pasaporte. Yun yung foreign passport mo at saka yung Philippine passport. Though may mga ibang kababayan tayo na ayaw nilang mag-apply ng Philippine passport, pwede naman yun. Pero as a dual citizen, para sa akin mas less hassle kung dalawa yung pasaporte mo. Kanya-kanya tayo ng opinion dyan kasi may iba, gusto na lang yung papeles at saka yung foreign passport. For me naman, mas gusto ko yung dalawang pasaporte yung pinipresent ko. Yung isang perks and benefits ng isang dual citizen is hindi mo na kailangan mag-apply ng visa. Walang visa yan, kabayan. Hindi kagaya ng mga ibang kategorya, kailangan pa nilang mag-visa para makapaglagi or makapag-stay indefinitely dito sa Pilipinas. Sa inyo, as a dual citizen, wala. Walang visa yon. Pwedeng mag-stay sa Pilipinas indefinitely. Pwede ka ding bumoto. Pwede kang bumoto kung saan ka, for example, taga-US ka. Pwede kang bumoto doon. Tapos dito sa Pilipinas, during election, pwede ka ding bumoto. So, you get both of the opportunity sa mga bansang dual ka. Dual ka sa foreign, dual ka din sa Philippines. At na-enjoy mo yung perks and benefits ng dalawang country. Gustong-gusto mo namang tumakbo bilang isang politiko, pwede yon. Pwede kang maging kandidato bilang isang politiko sa Pilipinas kung dual citizen ka. So kung may plano kang pasukin ang politika sa Pilipinas at ikaw ay isang dual citizen, ay qualified ka kabayan kung gusto mong tumakbong bilang politiko sa atin. At doon sa ating mga senior citizens na mga kabayan na nagpo-for good na dito sa Pilipinas, huwag niyo pong kalimutan ang inyong 20% discount. Meron kang a-applyan na ID niyan. Yung birth certificate ang kailangan nila. Kasi yun yung proof na 60 years old and above ka na. Kasi yung senior citizen natin dito is dapat 60 years old ka pataas. 20% din yun sa lahat. Lahat makakakuha ka ng 20% dito sa gamot, sa shopping, sa grocery, sa kung ano bang bilhin mo. Meron kang 20% discount. Malaki na rin yun yung 20%. So, i-avail nyo po yun. Lalong-lalo na sa ating mga kababayang 60 years old and above na nasa senior citizens category na, i-avail nyo po yun. Kasi sayang din yung 20% off discount. Malaki-laki na rin yun. Kung yung purchase mo is 1,000, 20% ng 1,000, 200 din yun. So, savings na yun. Lalo pa ngayon, ang mahal pa naman ng mga bilihin. Kaya, eto yung mga major benefits and perks ng isang dual citizen. Kung may nakaligtaan man ako na banggitin na mga advantages bilang isang dual citizen, at kung ikaw ay isang dual citizen na nanirahan na dito sa Pilipinas, at kung meron kayong idadagdag sa listahan natin, please, comment lang po sa video ito para naman mabigyan natin ng idea yung mga kababayan nating may planong magpa-dual citizen.
Either mag-for good ka ba sa Pilipinas, or gusto mo lang mag-invest, ganon, in preparation for your retirement. Pwede naman yun kasi yung mga kababayan natin, nagpapa-dual citizen na sila ahead of time para nakakabili sila ng mas malaking property sa Pilipinas, makakapag-negosyo na ahead of time, para nakaredy na yung income nila dito sa Pilipinas kung uuwi na sila mag-retire. Which is really good. Kung may mapagkakatiwalaan ka man lang dito na magmamanage ng negosyo mo at ng mga property mo, why not? Maganda yun para pag uwi mo, may instant income ka na sa Pilipinas aside from your benefits na nakukuha mo sa foreign country na citizen ka rin. So, mag-share kayo kabayan sa inyong mga benefits or perks or advantages bilang isang dual citizen, lalong-lalo na doon sa ating mga kabayang andito na. So, yung mga binigay ko, aside sa pagtakbo bilang isang politiko, hindi ko papasukin yun. So, out tayo doon. Pero the rest ng nabanggit ko, na-enjoy ko po yun. Pwera lang din doon sa senior citizen discount kasi hindi pa po tayo nakarating doon. Pero, yun po yung mga perks and benefits or advantages ng isang bilang dual citizen sa Pilipinas. At gaya nga ng sabi ko kabayan, ang pagiging isang dual citizen ay hindi po sapilitan, hindi po ito mandatory, nasa sa inyo po yon. Kahit nagbigay tayo ng mga advantages bilang isang dual citizen, ikaw at ikaw pa rin ang magdidesisyon kung gusto mong maging isang dual citizen. Gaya ng sabi ko kanina, ang mga videos natin is guide lang po. Bigyan kayo ng idea or heads up ba kung ano ang mga benefits or advantages ng isang dual citizen ng Pilipinas. Pero gaya nga ng sabi ko, ang huling desisyon ay nasa sa inyo pa rin, kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. Ito po ang ating latest update. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang mag-comment sa video ito or mag-message sa ating Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy na suporta at tiwala sa aking pamilya at sa aming channel, The Eton Squad. Mag-ingat po kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.